Good morning po at patuloy po akong lalapit sa Panginoon at nawa ay tayo kahit pong lahat din na nariyan ay magkaroon din ng panahon tayo sa ating Panginoon na siya namang nagbibigay sa atin ng patuloy na pag-iingat, kaligtasan at mga pangako po ng ating Panginoon. Dito po sa Revelation chapter 3 verses 1 to 6 ay napapakita kong pagbubulay-bulay po natin ito. Ito po ang isang pangako ng Diyos at isang pagbabala po ng Diyos sa atin. Sa katulad po ng church sa Sardines na kung saan po ay may mga manampalataya na talaga namang nakakaroon na po ng tinatawag na apostasy. Kung sabihin, tumatalikod na po at meron pong nasumpungan na bagamat siya po ay kumikilala ng Diyos ay patay na napupunta sa kamatayan ng kanyang spiritual na kalagayan. At dito mahalaga po sa atin ang tinatawag na pagsisisi. Dalawa po kasi ang nangyayari, yung condemnation at yung conviction. Yung condemnation po, ito po yung sadyang tinatawag po na kadalasan po ay pagpaparusa o meron pong tinatawag na gagawin sa'yo, condemn ka. Pero ang conviction naman po, ito po yung pag-rescue ng Diyos, yung nais po ng Panginoon na maisauli yung dating kalagayan natin. Kadalasan po ay may mga pagkakataon po na tayo bilang mga manampalataya ay naikokompromiso po natin ang salita ng Diyos sa pamagitan po ng mga surroundings natin, yung mga problema, mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay. Kumbaga, naikokompromiso natin siya, yung salita ng Diyos, yung tinatawag na accuracy po ng salita ng Diyos, yung katotohanan ng salita ng Diyos, ay natutwist na po natin at nagiging parang practical ang ginagawa nating sistema na kung saan mas pinapahalagan po natin ang mga bagay sa sanlibutan kaysa po sa salita ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katotohanan at kapakanan po para po sa ating buhay bilang isang manampalataya. At kung kaya naman po pinapakita rito na patuloy po tayong magkaroon ng tinatawag na repentance sapagkat araw-araw po sa buhay natin ay may mga bagay na nangyari at pinapakita rin na dito na magpakaingat po tayo, baka naman po mamaya, bagamat minsan ay alam natin na may Diyos, alam natin na mabuti ang Diyos, pero kung minsan po ay tila parang yung ating pong spiritual na kalagayan ay namamatay na. Kaya humibabala po ang Diyos na kapag ganun ang mangyayari ay baka magkaroon ka ng tinatawag na kalagayang hindi natin naisin. So dito, pinapakita po na may mga pangako po ang ating Panginoon. Una, pag nakita natin yung sinasabi rito na ito po yung robe na kulay puti, no? Yung damit na puti. Ito po ang nagpapatunay na tayo po ay nagkakaroon po ng pagkatagumpay, no? More than conqueror po tayo. At ang nakalagay pa nga rito ay yung pangako ng Diyos na kung saan ang ating mga pangalan ay hindi buburahin sa Book of Life. Kaya naman ito yung dapat nating pakabitiin na ating pangalan ay mailagay, maisulat po sa Book of Life. At ang eternal life po ay bibigay po sa atin ng Panginoon. Rewarding po ang tawag dito na meron tayong reward. At yung pagkatagumpay po no, sa kabila ho ng maraming problema, maraming mga bagay na dumarating, anumang bagay ang lagayan natin, may mga mahigpit na problema, ay nanatili po rin po tayong nagsisisi, humingi ng tawad, at patuloy po tayong naglilingkod po sa ating Panginoon. At lagyan natin siya sa atin ang ating puso kung ano po pa talaga ang nating naisin. At kung minsan po nagkakaroon tayo ng tatag na mas magaling at kaalaman natin sa mundong ibabaw kaysa dun sa karunungan na ibinibigay po sa atin ng ating Diyos. Patuloy po tayo magpakumbaba, patuloy po tayong mapagpatawad
at patuloy po tayong magkaroon po ng panahon sa ating Diyos na buhay na kung saan po talaga naman dapat natin itong gawin sa araw-araw na buhay. Sapagkat ang sabi nga po, kung halimbawa po ay tayo ay natutulog, tayo ay patayin sa pananampalataya o sa presensya ng Panginoon o yung fellowship, ay darating po ang judgment. Kaya naman po, huwag po tayong magatubili na lagi nating papalakasin ang ating pong spiritual sa panalangin, sa pagsasalita ng Diyos at sa mga gawain na kung saan meron po tayo sa ngayon. Kaya salamat sa Panginoon na patuloy po tayong maglingkod sa Diyos, patuloy po tayong magbigay panahon po sa ating Panginoon Jesucristo dahil ang ating po kaligtasan ay nagmula po at biyaya po yan ng Diyos at hindi natin kaya maligtas ang ating mga sarili. At hindi rin kaya nating maligtas sa ating ating mga kaalaman sa buhay, sitwasyon sa buhay, kalagayan sa buhay. Kundi ang Panginoon Kristo lamang po makabibigay ng tunay na kalugan ng buhay at tunay na buhay na walang hanggan. Salamat po and good morning.